Ano ang tinatagong lihim ng Mall of Asia o MOA? Ito ay nakatayo sa isang lugar na dati dagat, reclaimed land sa gilid ng Manila Bay. Pero paano nga ba nagsimula ang proyektong ito? Sino ang nasa likod ng ideya? At ano-ano ang mga hamon at kontrobersyang hinarap nito sa paglipas ng panahon? Ito ang kwento ng SM Mall of Asia, isang pangarap na naging landmark. Pagbuo ng isang mega project, ang ideya ng Mall of Asia ay umusbong noong kalagitnaan ng dekada 90, sa panahon kung kailan mabilis na lumalawak ang retail industry sa Pilipinas. Sa panahong iyon, pinapangarap ng SM Group na lumikha ng isang world-class shopping at entertainment destination, isang lugar na kayang makipagsabayan sa pinakamalalaking mall sa Asia at sa buong mundo. Ang SM Group na pinamumunuan noon ng negosyanteng si Henry C. Sr. ay kilala na bilang pinakamalaking retail chain sa bansa. Sa pamamagitan ng kanilang property arm na SM Prime Holdings, sinimulan ang masusing pagpaplano ng isang proyekto na hindi pa kailanman nasubukan sa Pilipinas. Isang mall na hindi lang malaki, kundi isang buong distrito ng negosyo at libangan. Pinili ang Bay City sa Pasay, isang strategic na lokasyon sa tabi ng Manila Bay. Ngunit may malaking hamon ang lugar ay bahagi ng dagat. Ibig sabihin, kailangan munang gawing lupa ang lugar bago maitayo ang mall. Dito pumasok ang reclamation, isang komplikado at sensitibong proseso. Ang proyekto ay hindi lang komersyal, kundi isa ring technical at urban development milestone. Noong 2002, opisyal na nagsimula ang reclamation at konstruksyon. Katuwang ng SM Prime ang mga lokal at international experts, mula sa engineers hanggang sa architects. Ang disenyo ng mall ay pinangunahan ng Arquitectonica, isang international architectural firm na kilala sa modern at iconic designs, habang siniguro naman ng mga lokal na profesional na ang istruktura ay akma sa klima ng Pilipinas at kayang tumagal sa natural na kalamidad. Ang layunin ay malinaw. Hindi lang magtayo ng mall, kundi isang destinasyon. Isang lugar kung saan pwedeng mamili, maglibang, magnegosyo at tumanggap ng malalaking international events. Ang pagbubukas at paglawak ng impluensya noong Mayo 21, 2006, opisyal na binuksan sa publiko ang SM Mall of Asia. Ang opening day ay naging isang pambihirang eksena. Libo-libong tao ang dumagsa kasama ang mga opisyal ng gobyerno, kilalang personalidad at mga leader ng negosyo. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, halos 1,000,000 bisita ang nagtungo sa MOA sa unang araw pa lamang. Isa itong malinaw na indikasyon kung gaano kalaki ang interes ng publiko. Sa panahong iyon, ang MOA ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking mall sa buong mundo. May gross floor area itong mahigit 386,000 square meters na kalaunan ay pinalawak at umabot sa humigit kumulang 600,000 square meters. Katumbas ng mahigit 100 football fields. Sa loob nito ay matatagpuan ang libu-libong retail stores, restaurants, cinemas at entertainment facilities. Mayroon itong Olympic-size ice skating rink, bowling centers, IMAX theater, exhibition halls, at malawak na open spaces tulad ng SM by the Bay. Hindi nagtagal, dinagdagan pa ito ng SMX Convention Center at MOA Arena na naging tahanan ng malalaking concerts, sports events, conventions, at international exhibitions. Dahil dito, ang MOA ay hindi na lamang mall, isa na itong entertainment at events hub ng bansa. Issue, kontrobersya, at epekto sa lipunan. Sa kabila ng tagumpay nito, hindi rin nakaligtas ang Mall of Asia sa mga issue at kontrobersya. Isa sa mga madalas pag-usapan ay ang kaligtasan ng istruktura, lalo na't ito ay nakatayo sa reclaimed land. May mga panahong kumalat sa social media ang mga haka-haka tungkol sa posibleng panganib sa pundasyon ng mall. Gayunpaman, paulit-ulit na nilinaw ng SM Prime Holdings at ng lokal na pamahalaan na ang MOA ay dumaan at patuloy na dumadaan sa mahigpit na structural assessments. Ayon sa kanila, ang mall ay idinisenyo upang matugunan ang international safety standards at regular na minomonitor upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Isa pang sensitibong usapin ay ang environmental impact ng reclamation sa Manila Bay. Maraming environmental groups at mangingisda ang nagpahayag ng pangamba sa epekto ng reclamation projects sa marine ecosystem, daloy ng tubig, at posibleng pagbaha sa mga kalapit na lugar.
Ang MOA bilang pangunahing bahagi ng Bay City Development ay naging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa balanse ng urban development at environmental sustainability. Dito lalong nakita ang komplikadong relasyon ng pribadong sektor, gobyerno at kalikasan. Sa kabila ng mga ito, hindi maikakaila ang malaking ambag ng MOA sa ekonomiya. Libo-libong trabaho ang nalikha mula sa construction hanggang sa retail, security, hospitality at events management. Naging malaking tulong din ito sa turismo ng Pasay at Metro Manila na umaakit ng lokal at dayuhang bisita. Ang pamana ng Mall of Asia. Pagkaraan ng halos 2 dekada, malinaw na ang SM Mall of Asia ay higit pa sa isang shopping center. Isa na itong landmark, isang sentro ng kultura at isang salamin ng ambisyon at kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng modernong infrastructure at negosyo. Para sa marami, ang MOA ay lugar ng alaala. Unang date, family outing, concert na pinanood o simpleng lakad sa tabing dagat tuwing dapit hapon. Bagamat may mga hamon at kontrobersya, nananatili itong matatag at patuloy na umaakit ng milyon-milyong bisita taon-taon. Isa itong patunay na ang pangarap ng isang pamilya kapag sinamahan ng malinaw na plano, dedikasyon at tamang timing ay maaaring magbunga ng proyektong hindi lamang malaki sa sukat, kundi malaki rin ang epekto sa lipunan, ekonomiya at kultura. Ang SM Mall of Asia ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon. Ito ay mananatiling simbolo ng modernong Pilipinas. Isang paalala na kaya ng bansa na lumikha ng world-class developments na may pangmatagalang impluwensya sa buhay ng mga Pilipino.